sa araw na ito at ako'y nagluluwalhati, nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahalang Panginoong Hesus. At muli po ako makapagbakasyon po galing po sa Dubai. At nagpapasalamat din po ako sa maluhating pag-iingat na po na pagdating ko po dito sa dako na po ng Pilipinas. Nagpapasalamat po ako bilang pag-aalala po ng pagkakasave po namin. Inaalala ko po ang aking beloved mother po ay lulong po sa bisyo po, sa mga bawal na gamot, at kami po ay isang broken family po. At bagamat po sa kanyang bawal na gamot po na yon, lulong po siya, marami po siyang mga problema at mga karamdaman po nung panahon po na yon. At kami pong magkakapatid po na yon, araw po yun ng Independence Day po. Kami po magkakapatid po, kaming apat po magkakapatid na naglalaro po sa baba po ng aming bahay. At hindi po namin po nililipat sa Child 13 kasi nga po, meron pong gawain po nung panahon na yun. Bagamat sa kabataan po namin na hindi po namin naiintindihan ng ano pa yung nakikita po namin sa television. Nanalangin po ng aking beloved mother po na gusto niya na po magkaroon ng kapayapaan at matanggal niya po na po ang kanyang bisyo. Nanalangin po siya na yun at ang isang panalangin niya po ay tinunggon po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi po sa kanya, sa kanyang kaisipan, na bumaba ka dyan at ikaw ay kabilang ka dyan sa mga yan. At siya po ay bumaba nga po at sa kanyang pagbaba po, nakita niya po kami na palipat-lipat po ng channel, hindi nga po kami makapanood ng TV. Sabi niya po bakit hindi niya po daw po namin nililipat daw nga po sa Channel 13. Sabi namin po, tungkol po nga sa po kay Papa Jesus. Nung makita niya po yun, sabi niya, ilipat niya dyan. Yan nga kaya dahil lang bakit ako bumaba. Nung bumaba po siya, sakto po na talaga sa TV program po na yan ay nangangarap po ang ating buting beloved pastor po nung talagang nangangarap po siya na kung sino po may karamdaman, problema o anumang kaguluhan ng iyong kaisipan. Ilagay niyo lang po ang kamay niyo sa television na talagang kayo pagagalingin natin pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tinugong po yan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na kalakadaka po talaga nagpabautismo siya sa sunod na araw ng pagsamba po natin sa bildako po ng Luneta. At nasave din po kami lahat po magkakapatid. At sa yung araw po na yon, ako'y meron pong dysmenorrhea. Talagang pinagaling po yan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Bagamat po sa aking kabataan po noon na hindi ko pa po naintindihan ang ating banal na gawain. Nagkaroon po ako ng tanim po sa puso ko po ng galit po dahil po sa aking beloved mother po siguro sa kanyang galit po sa aking father dahil bagamat yung Panginoon po na yun ako'y daddy's girl. Talagang siguro po lahat po ng galit niya po sa aking daddy at talagang binabaling niya po sa akin. Talaga nagtalim po ako ng galit nun hanggang sa napariwara po ang buhay ko. Pero andiyan po ang tugon ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa unang panalangin po ng ating mahal na Pastor Wilder Sadameda, talagang andiyan po ang panalangin po ng aking mga beloved brothers po na talagang sabi niya po nila sa akin, manumbalik ka sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Talagang nagmamatigas pa po ako nung panahon na yun. Alam niyo po, talagang ang kaisipan ko po ay hindi po talaga masusunod at talagang mahal na Panginoong Hesus po ang masusunod po talaga. At ako'y nagpapasalamat po sa mahal na Panginoong Hesus. Talagang unti-unti niya po akong binago noon. Nalulong po ako sa alak po. Talagang manginginom po ako ng mga panahon na yun. Pero hindi pa po rin po ako nakasumpong ng kapayapaan ng panahon na yun. Hanggang sa dumating po isang pagsubok talaga na talagang kailangan ko po mga ng bayan. Una po dumating po ang aking beloved brother po dun sa dako po ng Dubai. Ang sabi niya nga daw po na kukunin niya daw po ako bilang visit visa. Sabi ko, hindi ko gagawin yun dahil kasi natatakot din po ako paano kung hindi po ako makakuha ng trabaho. Pero andiyan ang gabay ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nanalangin po ako, sabi ko, mahal na Panginoong Hesus, bigyan niyo po ako ng trabaho na hindi po ako gagastos na isang kusing. Tinugong po yan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Talagang binigyan po ako ng employer na hindi po ako pinagastos lahat ng ticket, ng visa, ultimo po accommodation at saka transportation. Talagang andiyan po ang pag-iipon ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aking employer. At nakarating po ako ng maluwati sa dako po ng Dubai. At noong panahon po na yun, mahirap din po makisama sa mga ibang lahi. Pero nang dumating po na nakakadalo po ako sa ating outreach po dun sa Dubai,
nanalangin po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na bakit gano'n nakakaramdam ako ng homesick. Hindi ko talaga po alam kung bakit po gano'n. Talagang iyak po ako ng iyak. Nanalangin po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ko po, sana po mabigyan po ako ng pagkakataon na maging busy po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo po, hindi man po sa karapat-dapat tinabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa unang panalangin po nating mahal na pastor, ginamit niya po ako bilang mangawit na bilang adult squire po sa ako po ng Dubai Outreach. Nagpapasalamat po ako niyan. At nagpapasalamat din po ako sa kagalakan po namin na dumating po ang beloved children po sa dako po ng Dubai. Binisita po kami. Nagpa-counsel po ako sa ating beloved Ate Peach po dahil nga po ang aking uniform po sa salon, dahil po sa salon po ako nagtatrabaho, pantalon. Ang sabi nga daw po kapag ang isang choir, hindi po pwedeng magsuot ng katsyota ng panglalaki na walang kabanalan. Nanalangin po ako, sabi na po ng ating beloved Ate Peach po na sana po kung hindi po ako payagan, malipat na lang po ako ng trabaho. Pero nandiyan po panalangin ko po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus at sa una panalangin po natin, mahal pastor. Hindi po ang aking beloved employer, talagang binagbigyan niya po kung magsuot po ng palda, although kahit salon po siya. At hindi po siya naging hadlang. Lagi po siyang hiningi po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na makapadalo po ako sa mga ating mga dalang na gawain po doon. Pinapasalamat ko po bagamat hanggang ngayon po, ngayong araw po na to ay talagang kinagagala ko po na makita po ang aking pamilya. Ang aking beloved mother po, bagamat meron po siyang high blood pressure, pero talagang andyan po sa unang panalangin po ng ating mahal na pastor, binigyan po siya ng pananampalataya na hindi po mag-iinom ng gamot na isang gamot po talagang hindi po siya nagtitake, talagang hindi siya pang-iingat at ang kalusugan ng aking beloved mother po at siya pong nagagabay sa aking mga beloved children po. Nagpapasalamat po ako niyan. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sumuduro kung wala po ako ngayon talaga palamig-lamig po ako talaga, hindi ko na po talaga maubos maisip na ngayon po makikita ko po sarili ko talaga nagliligot po ako sa lumainit sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ang lahat po ng kapurihan, salamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Hallelujah, praise the Lord.